The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. This is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you, so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?" And he said, "I am the voice of the one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.' As Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ or Elijah or the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Masaya ka ba? Marahil ay tanong na minsan naririnig natin sa ibang tao o naririnig natin sa ating mga sarili. Kapag tinignan natin ang ating sarili sa salamin, tinatanong natin ang sarili natin, masaya ka ba? Masaya ba ako? Ano ba ang nagkakapagpapasaya sa akin? Saan ba ako kumukuha ng dahilan o rason para sumaya ang aking buhay? Ang iba, masaya kasi natupad ang kanilang mga pangarap. Ang iba ay masaya dahil kasama nila o kapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay masaya dahil matagumpay sila sa kanilang mga pangarap. At marami pang mga dahilan na nagpapasaya sa atin. Subalit kailangan ba laging nasa labas o laging sa labas ng ating sarili ang mga dahilan para sumaya tayo? Pwede bang, paano kung hindi natin kapiling yung mga taong mahal natin? Paano kung hindi pa natin natatamo yung mga pangarap natin? Paano kung sa ngayon ay hindi pa tayo matagumpay sa mga nais nating mangyari sa buhay natin? Hindi ba tayo pwedeng sumaya? At kung ang kasayahan ay dumidepende lamang o ang ating kaligayahan ay dumidepende lamang sa mga bagay o mga tao na nasa labas ng ating sarili o ng ating pagkatao, marahil ay mababaw pa ang mga dahilan natin upang maging masaya. Pwede namang maging masaya o dapat ang saya o ang kaligayahan sa buhay natin ay manggagaling sa ating kalooban o sa puso natin. At kapag dito na nanggagaling ang saya natin, ito ay mas malalim na dahilan o mas malalim na kaligayahan. At ito ang pinagdiriwang natin sa linggong ito. Bagamat tayo ay tahimik at taimtim na nagdiriwang o nagugunita ng panahon ng Abyento, ang kulay natin ay violet for the past 2 weeks. Ngayon ay biglang binago natin ng konti. It's colored rose. And rose would always represent happiness. That's why we call life, when it is a bed of roses, then it is a bed of happiness. And so today, we put that element of joy and happiness in our waiting. Although we sublimely waiting for the Lord, we also rejoice in waiting for the Lord. At ito nga, dapat ay masaya at maligaya tayo na naghihintay sa Panginoon. At kapag ang usapin natin ay tungkol sa kaligayahan, ay pinakamainam na hanapin natin, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Kaya nga tinanong ko kanina, saan ba nanggagaling ang inyong kaligayahan? Si Juan Bautista ay
nanawagan at nagpahayag, no, ng pagbabalik loob. At sa ikatlong linggong ito ng Abyento, no, ay binibigyan natin ng pansin o tuon ang kanyang papel, no, sa pagdating ng Mesiyas. Marahil si Juan Bautista ay lumaki at nagtago sa ilang o sa disyerto, subalit siya ang taong marahil kung meron mang pinakamasayang tao ay siya. Sapagkat ito ang binanggit ng Panginoon noong mga ilang araw na ang lumipas, wala nang hihigit pa noong nadakilang tao na ipinanganak ng isang babae maliban kay Juan Bautista. No, ito yung pinarinig sa atin ng Panginoon. Ito ang paghanga na ginawa ng Panginoon kay Juan Bautista. Wala nang mas dadakila pang taong pinanganak ng babae maliban kay Juan Bautista. At saan nanggaling ang kanyang kadakilaan? Doon sa kanyang kaligayahan na nagmumula sa kanyang puso. At saan nagmumula ang kaligayahan ni Juan Bautista? Doon sa kanyang totoong pagkilala sa kanyang pagkatao. Nagmumula sa loob, sa kanyang puso. Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang papel niya. At marahil minsan ito rin ang hinahanap natin sa mundong ito, sa buhay natin. Ano ba ang magpapasaya sa iyo kapag ka kontento ka sa kung anong meron ka? Kung kontento ka kung sino ka. Hindi naman kailangan marangya, hindi naman kailangan marami o mayaman. Importante, kontento ako sapagkat alam ko kung sino ako at kung ano ang aking misyon sa mundong ito. Kaya minsan ito hinahanap natin, ang bagay na makapagpapasaya sa akin kapag kaalam ko kung ano ang lugar ko sa mundong ito. At dito nagmumula ang kaligayahan ni Juan Bautista. Alam niya ang lugar niya. Kaya nung tinanong siya, sino ka? Ano bang sasabihin namin sa mga tao kapag ka nagtatanong sila, bakit ka nagbibinyag dito sa Jordan? Bakit ka nagpapahayag ng nagtuturo o nangangaral ng pagbabalik loob? Hindi ba ikaw ang Kristo? Hindi ba ikaw si Elias? Hindi ba ikaw ay isang propeta? Sabi niya, hindi. Kung si Juan Bautista ay may ambisyon pa sa kanyang buhay, marahil ay ginamit niya ang pagkakataon na iyon. Sapagkat ng mga panahong iyon ay nauna siyang sumikat kaysa sa ating Panginoon. Marami na siyang tagasunod. Marami ang humahanga sa kanya. Pati ang Haring Herodes ay humahanga sa kanya mga sinasabi. Marami ang nagpabinyag sa kanya. Marami ang lumabas mula sa kanilang mga tahanan at nakinig sa kanyang pangaral. At kung si Juan Bautista ay may ambisyon pa sa kanyang buhay at nangarap pa, marahil ay pwede niyang gamitin iyon para mas sumikat pa siya. Subalit, alam niya kung sino siya at alam niya kung ano ang lugar niya sa kasaysayan o sa kwento ng pagliligtas. Hindi ako ang Mesiyas. Hindi ako si Elias. Ako ay isang maliit na boses lamang na sumisigaw mula sa ilang, mula sa disyerto. At ang boses na ito ay nagpapahayag lamang ng mensahe o balita. Hindi ako ang balita. Darating siya pagkatapos ko. At siya ay mas dakila sa akin. Ako ay nagbibinyag sa inyo ng tubig, ngunit siya ay bibinyagan kayo ng banal na Espiritu. Kaya nga, ilang saglit lamang pagkatapos manggitin ni Juan Bautista ito, no, ay dumating ang Panginoon. At sinabi niya, ayun, itinuro niya, na hanggang sa ngayon ay paulit-ulit natin no, na binabanggit ang mga salita ni Juan Bautista tuwing tayo nagdiriwang ng misa. At ito yung sinasabi ng pari bago tayo tumanggap ng komunyon. Behold, behold the Lamb of God. He takes away the sins of the world. These are the words of John the Baptist. This is the voice coming from the wilderness. Behold, not me, but him. He is the Messiah. He is the one who is to come. He is the one who will take away the sins of the world. He will bring us salvation. And that is the joy of John the Baptist, to be able to proclaim and to point personally. No? Personally, he pointed out Jesus. He said, behold, he is here, right here among you, in your midst, but you don't recognize him. And so I introduce him to you, even though I am not worthy to untie the straps of his sandals, but I want you to bring your attention to this man, the Messiah,
the Lamb of God who takes away the sins of the world. At ito ang magiging inspirasyon natin, no? Sa panahong ito, sa paghintay natin at sa pagdiwang natin ng araw ng Kapaskuhan, no, ay magtilayan natin at tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ba nanggagaling ang aking kaligayahan? Sa mga regalo bang darating na aking matatanggap? Sa mga tao ba na ninanais ko na makapiling ko sa araw ng Pasko? Sa mga bagay ba na darating sa buhay ko? Sa tagumpay ba na darating pa? O sa mga biyayang darating? O ang aking kaligayahan ay narito na? Sabi nga nila, happiness is not a goal. You don't plan to be happy. Hindi mo pinagsisikapan ang pagiging masaya. Because if you make happiness a goal, then you can never be happy. Because the goal always comes at the end. And if happiness comes at the end, then all your life, you will never be happy because you will always make it a goal, not yet here. But happiness is a way of life. We decide to be happy, even if the world is in darkness, even if everything around us doesn't seem to be nice and okay, but from within, we can be happy. How? Because we know who we are, because we are contented with what we have.